Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Kung nagpasabi ka kay Aling Maita na darating ka, hindi sana kita napagkamalang magnanakaw. Pagdedepensa ni April sa sarili, pagkainom sa tsaan ay inihain sa kanya ni Rohan Adelantar. Magkaharap sila nakaupo sa tapat ng breakfast counter. Nakibit balikat ito. Hindi naman mahalaga iyon kaya kalimutan mo na. Sagot nito habang nakatingin nito sa kanya ng mataman. Siguro nga hindi mahalaga para dito ang nangyari kanina. Na pinagbantangan niya itong magnanakaw at hinataw pa niya ito ng libro. Pero para sa kanya ay malaking bagay iyon. Kung alam niya darating ito ay hindi sana siya napahiya. At pinalo niya ito ng libro. Mukhang nasaktan din ito na bumagsak sa paa nito ang brass decor na hawak niya kanina. Pero habang pinagmamasdan niya mukha nito, ay wala siya makitang pagkakahawig nito sa ama nito. Kaya paano niya mahuhulaan na itong anak ni Miguel Adelantar? Putet manipis ang buhok ni Miguel Adelantar. Asul din ang mga mata nito, samantalang kay Rohan ay brown. At kahit na mataas na lalaki rin ito, katulad ni Mr. Adelantar, malaki ang hinihulog na katawan ng huli ito, lalo na noong bago ito mamatay. Maging ang facial features ng mga ito ay magkaiba. Bilugan ang mukha ni Miguel, samantalang kay Rohan ay pangahan na bumagay rito. Talagang kahawig ni Rohan Adelantar ang mga pangpanganib at sexy hero na madalas niya nababasa sa vampire and demon books kapag nire-relax siya sa gabi. Nag-e-enjoy siya magbasa ng mga ganoong libro, pero hindi niya kinatutuwang kaharap niya ngayon ang lalaki tila lumabas mula sa mga pahina ng mga iyon. Ang lalaking wala man lang ipinakita kahit katiting na lungkot sa pagkamatay ng ama nito. May kaunti na siya nalalaman tungkol sa sitwasyon ng mag-amang Adelantar, courtesy of Aling Maita. Ayon sa mayordoma, nagkaroon ng pagtatalo ang mag-ama nang sumakibilang buhay sila Lane, ang asawa ni Miguel Adelantar at ina ni Rohan. 15 taon na nakalilipas, 18 anyos pa lang daw si Rohan nang umalis ito roon. Nang kausapin nitong ama nito, ay sinabi nitong bumalik ito sa Amerika at sumali sa army. Pero kahit pa hindi nagkwento si Aling Maita, ay nahulaan na rin niyang hindi magandang samahan ng mag-ama dahil sa isang P.O. box lang sa New York na kukontak si Mr. Adelantar si Rohan. Don't presume and make judgments based on things you can possibly understand. Bigla ay sita ni Rohan sa kanya. Tinaasan niya ito ng isang kilay. Hindi ako aware na ginagawa ko yun. He smiled humorlessly. Iniisip mong hindi ako mukhang malungkot para sa isang namatayan ng ama. Iyon ang iniisip niya. Nagkamali lang ba siya na inakalang tungkol kay Rohan? After all, hindi niya alam ang dahilan ng hindi pagkakaunawaan nito ng ama nito. For all she knew, Don Miggs could have been a terrible husband and father, katulad ng kanyang ama, pero napakadaling ibunto ng sisi rito dahil patay na ito at hindi na nito may pagtatanggol ang sarili. So, what are you doing here? Kinununtan niya ito na noo. I believe I already told you. Nandito ako para ikatalog ang library. You said that, yeah. Ang ibig kong sabihin, bakit nandito ka pa rin kahit wala na si Papa? Alam mo nang, oo, alam kong patay na si Brad. Tumawag ako sa ospital, pero ayaw nilang magbigay ng impormasyon. Kaya tinawagan ko ang abogado niya. Sinabi niya nangyari kay Miggs, at ang mga iniwang instruction ni Miggs tungkol sa libing niya. Ang sabi ng abogado, nakaschedule ang libing ni Miggs 3 araw mula ngayon. Tumango ito. So, ba't nandito ka pa? Dahil hindi ko pa alam kung anong gagawin ko. Your father engaged my services for 6 weeks. Tumaas ang isang sulok ng mga labi nito. You do a lot of cataloging, do you? Tanong nito. Tila may ibang laman ang sinabi nito. Tuwing summer, oo. Exactly what are you implying, Mr. Adelantar? May paghahamong tanong niya rito. Nakibit balikat ito habang nakatitig pa rin sa kanya. Na siguro masyado napagod si Papa physically, kaya siya inatake sa puso. Napasinghap siya. Pinagbibintangan mo kung may relasyon sa ama mo? You tell me. Nandito na library 20 years ago na lumipat kami rito. Hindi ko naaalala na isipan niyang ipakatalog ang library dati. Naningkit ang mga mata niya. Kasi siguro niya namumulang buong mukha niya sa galit. Nagtatagis ang mga bagang na itinaas niya ang noo.
Paano mo malalaman kung ano mga pinaisipang gawin ng papa mo, gayong wala ka rito at sa P.O. Box ka lang niya nakokontak? Dagli naglaho ang pagkaaliw sa mukha nito. Pinukos siya nito ng matalim na tingin. Sinabi ko na sa'yo hindi ka dapat nagkokomento sa mga bagay na hindi mo alam, April. Okay, huwag kang magkomento sa mga bagay na hindi mo alam, April. Ulit ito sa sinabi kanina. Bakit ba pinapatulan niya mga sinasabi nito? Dapat ay panatilihin niya ang kalamigan. Bilang isang respetadong guro sa isa sa mga pinakaprehistoryosong universidad sa bansa, nire-respeto siya ng mga estudyante at katrabaho niya. Bilang si April na confident sa kung anong meron siya, iniiwasan niyang kahit anong uri ng emotional confrontation. Unlike you, I'm not so hot on formality. At bakit ito sinasabi iyon sa kanya? Gusto ba nitong iyon ang itawag niya dito? I don't happen to be one of your friends. Mas gusto kong tawagin kang Rohan if you insist on informality, she said coolly. Oh, I do, April. I most certainly do, he murmured huskily. Iniiwas niya ang paningin sa tila nangaakit na mga mata nito. Mas mabuti pang bukas na lang natin ituloy ang pag-uusap niya ito. Wala naman tayong maayos na pag-uusapan. Except being rude to each other, tugtong nito sa sinabi niya. Exactly. Alam kong pagod ka sa biyahe. Napahinto siya na bigla itong tumawa. Mababakas ang pagkaaliw sa mukha nito. She felt a lurch in her chest at the way the amusement in his face made him appear more dangerous. Appear more dangerous? The man was dangerous. Nagdudulot ito ng estrangherong pakiramdam sa kanyang katawan. Physical arousal. Ngayon lang niya naramdaman iyon. Nag-inat ito sa harap niya. Nice cop out, April. Pero talagang ganito ako. Outspoken. Ikaw, ano excuse mo? Matinding willpower ang pinairal niya para maalis ang tingin na bumuko sa muscles sa balikat nito na mag-inat ito. It's late. Natakot ako ng husto kanina at pagod na ako. Natakot ng husto? Ayoko na makita kung ano pa magiging reaction mo kung hindi ka takot. Ipinakita nito sa kanya na namumula pa ring parte na noon nito na tinamaan ng pinalo niya ritong ribro. Nakaguri nito ang buhok nito ay parang gusto na rin niyang abutin iyon at suklayin. Bago niya hilahay ng mukha nito pababa sa mukha niya at ipinilig niya ang kanyang ulo at inawat ang imahinasyon. Alam mo naman na siguro kung alin ang gagamitin mong kwarto. Pagkasabi niyon ay tinalikuran na niya ito. Hahawakan na niya ang door handle ng kitchen door na magsalita ulit ito. Don't forget to get your book in the drawing room. Tiyak na masyashock si Aling Maita kapag nakita ang cover nun, lalo na kapag nabasa niya iyon. Nanunudyong dagdag pa nito. Huminga siya ng malalim para pakalmahin ang sarili. If I were you, gagamutin ko ng sugat sa kamay ko. Kawawa ka naman kapag naka-infection yan. Baka magka-lockjaw ka. Nai-imagine ko lang siguradong maapektuhan ka ng husto kapag nangyari yun. Anito saka tumawa. You have no idea. Pinukol niya ito na matalim na tingin bago siya nagmadali lumabas ng kusina at nagpunta sa drawing room. Kung magkakaroon man siya ng erotic dream ng gabing iyon, it would be all about the man who to his friends as Ro. Muntik nang umatras si April nang maabutan niya si Rohan na nakadulog na sa hapagkainan kinaumagahan. Nahiya lang siya kapag dumulog na rin siya. Hindi pa rin kasi naaalis ang pinukaw nito ang reaksyon sa kanya na nagdaang gabi. Kagaya ng iniisip niya na panaginipan niya ito. Sa panaginip niya ay nahaplos niya ang buhok nito kagaya ng gusto niyang gawin. She had also caressed other places in his body she would really rather not think about at that moment. Ayaw niyang isipin ito na nangingilang siya rito, lalo pat mukhang magandang mood dito ngayon. Gusto mo bang ipagsaling kita ng kape? Hindi pa man siya nakakasagot, ay lumapit na ito sa kanya, tinulutan siya ng kape. Minitian pa siya nito pagkatapos. Sa palagay niya ay aware ito sa epekto ng paglalapit ito sa kanya. Napuna siguro nito ang pagmumula ng kanyang mga pisngi at ang hindi maawat na panginginig ng kanyang mga kamay. Pero sino nga bang hindi maiilang dito? Paano hindi siya maapektuhan? Ang mga tulad nito na hard, tough and dangerous ay hindi niya pangkaraniwan nakakasalamuha. Mga estudyante katrabahong lalaki lang ang nakakalasamuhan niya. Kahit paminsan-minsan ay nagpapaunlak siya na sumamang kumain sa labas kasamang ilang katrabaho niya yung lalaki. Mas gusto niyang panatilihan uncomplicated sa personal relationships ang buhay niya. Saan ang away? Pabirong tanong niya rito sa pagtatangka magsimula ang nadaramang tensyon. Itim na muscle shirt at combat trousers ang suot nito. Tinarnuhan nito iyon ng itim din boots. Nakipit balikat ito.
Kung ano-ano lang ang nadala ko pa uwi na matanggap kong sulat mo. Besides, mas mabuti nang palagi akong handa. Pinukos siya nito na makahulugan tingin habang umupo ulit ito sa pwesto nito. Wala nakakaalam kung kailan may biglang aatake. Kaysa pansinin ang pag-uungkat na naman nito sa nangyari na nagdaang gabi, nagbukas ulit siya ng bagong usapan. Nabanggit ni Aling Maita na umalis ka ng mga army 5 years ago. Ano na pinagkakaabalahan mo ngayon? I kept busy with this and that. Matipid na sagot nito. Anong this and that? Tinignan siya nito na mataman bago siya pinaningkitan ng mga mata. You're very nosy for someone who supposedly only came here to catalog my father's library for him. There's no supposedly about it. Nagbubukas lang ako na mapag-uusapan. Aniya, iba na lang itanong mo. Suplad ng tugon nito. If I'm nosy, ikaw naman, walang manners. Ganting sabi nito. Hindi niya maintindihan ang mood swings nito. Kanina lang ay okay naman ang mood nito, pero ngayon ay nagbalik na naman ito sa pagiging suplado at masungit. Ano pa nga asahan mo sa lalaki nakakontak lang ang tatay niya sa P.O. Box? Sarkastikong balik nito. Sinimangutan siya nito. Hindi ko intensyong i-offend ka na sabihin ko yun. Defensive na sabi niya. Talaga? Halatang hindi ito naniniwala sa kanya. Okay, fine. Sinadya niya sabihin iyon para gantihan ito sa akusasyon nito sa kanya. Totoong unfair para dito na pinag-iisipan niya ito ng masama, gayong kamamatay lang na ama nito. What about you? Ano pinagkakaabalahan ni Dr. A? Magpantay kapag hindi siya nagkakatalog ng library ng ibang tao. Ito naman ang nagtanong sa kanya. She teaches history at UP. Wow! Kulang sa enthusiasm na sabi nito. Gusto kong subject na yun. Defensive na paliwanag niya. Komportable ka sa mga bagay na nangyari sa kaysa sa mga pangyayari pa lang? Hindi niya naisip ang ganoon noon. May mali ba ron? Nakibit-balikat lang ito. Wala naman, except a life with no surprises must be comfortable. Tugtong niya sa sinasabi nito. Boring. Pagtatapos ito sa sinasabi niya, saka siyang inisihan. That happens to be the way I prefer it. Aniya, tumayo na siya. Kung papayag ka, sa library na lang ako magkakape para makapagtrabaho na ako. Tinaasan siya nito ng isang kilay. Kung papayag ako, na nagdaang gabi pa bago siya matulog, ay naisip na niya ngayong wala na si Megs ay si Ruhan na ang magiging boss niya. Tumango siya. Unless, gusto mong itigil ko na pagkakatalog ng mga libro. Ako mang sasagot ito na pumasok sa komedor si Aling Maita. Namumutla ito at namumugto ang malulungkot na mga mata. May gusto po ba kayong ipaluto para sa almusal? Not for me, thanks. Nginitian niya matandang babae. Ako rin, sabi naman ni Rohan. Nang makaalis si Aling Maita ay binalingan siya ni Rohan. So, may nakita ka bang priceless treasure sa library? 1 or 2? Yes. Ang first edition pala ng Origin of the Species ni Charles Darwin ay kayamanan na. How much? Probably several million. Meron din mga libro ni na Dickens at Chaucer. They're also collectibles. Excited na saad niya. Hindi talaga ako interesado, April. Sabi nito maya-maya. Nag-init ang mga pasngi niya. Bakit ka nagtatanong? Nakibit-balikat ulit ito. It seemed like a good idea at the time. Talaga bang ganyang kabilis mawala interest mo? Ngumiti ito. Depende. Sa kung ano pinakakainteresan ko. Makahulog ang sagot nito. Bigla, ay parang gusto niyang burahin ang ngiti sa mukha nito. Ano bang meron dito at napapalabas ito ang violent tendencies niya? The answer to that was very simple. Everything about him made her feel defensive, while at the same time, making her feel vulnerable and very feminine, in a way that was totally unfamiliar to her, as well as uncomfortable. Defensive, nosy, and confrontational, ang mga iyon ang katangian ni April magpantay na napunan ni Rohan habang pinagmamasdan niya ang babae, na nagdaang gabi pa lang ay nakuha na nito ang atensyon niya. Naaaliw siya sa pamumula nito kapag nagagalit ito, lalo itong gumaganda sa paningin niya. Kaya kahit medyo nagdududa pa rin siya sa relasyon nito sa kanyang ama, hindi rin niya maawat ang sariling akitin nito. Lalo siya naging interesado rito nang malaman ng history teacher ito na mahilig magbasa ng steamy vampire novels kapag nag-iisa lang ito sa gabi, at ayaw nito ng mga sorpresa. Kabaliktaran niya ito. He was an adrenaline junkie who lived for the challenges in his own life, personal and otherwise. Naglapat ang mga labi ni April. Obviously, you're not interested lie in rare books. Obviously not. Parang gusto na niyang ipagsisihan ang panunodyo dito. Ayon kay Aling Maita, ay dumating nga roon si April 2 weeks ago para ikatalog ang mga libro sa library.
Kahit naalo siya sa mga panunudyo niya rito, hindi niya dapat ibinabaling dito ang frustration niya dahil hindi sila nagkaayos ng kanyang ama dahil sa biglang pagpanaw nito. Kahit nung bata pa siya, hindi siya naging malapit sa kanyang ama. Sa Amerika pa sila naninirahan noon at ito nagmamalakad sa isa sa mga pinaka-prestigyosong advertising agency sa New York na pag-aari din ito. Palagi itong busy noon sa suburbs na katira ng pamilya nila kaya madalas ay tuwing weekends lang nila ito nakakasama ng mommy niya. Hindi nagbagong sitwasyong iyon kahit na umuwi na sila sa Pilipinas 20 years ago na magbukas ito ng opisina roon. Nasa Maynila ito tuwing weekdays at umuwi lang sa bahay nila kapag weekends. Wala ito nadaluhan na kahit isang school event niya kung saan imbitado ang mga magulang. Ang mami lang niya pumunta sa soccer matches, sports day at school plays na kasali siya. Tanging ang mami niya ang nag-uugnay sa kanila mag-ama kaya nang mamatay ang ina niya ay nawala na sila ng ugnayan ng kanyang ama. Nadagdagan pa ang gap nila mag-ama nang tumanggi siya mag-aral sa Oxford University dahil bumalik siya sa Amerika at pumasok sa army. Continue to catalog the library by all means. Pruskong sagot niya. Tiyak na ibebenta ng tagapagmana ni Megs ang mga libro kung talagang matataas ang value ng mga iyon. Naminog ang mga mata ni April. Iniisip mong hindi kong tagapagmana ng ama mo? Tumawa siya ng pagak. May appointment ako sa abogado ni Megs mamaya kaya malalaman ko rin ang lahat. But I think it doubtful. Wouldn't you? Malambig na tanong niya. Wala itong naitugon at nanatili lang na nakatingin sa kanya. Aso't pusa na naman ang unang pagkikita ng ating mga bida, mga ka-felisidad. Kaya lamang masama ang hinala ni Rohan kay April. Akala nito ay babae siya ng kanya na mayapang ama. Kaya naman, abangan!